see your loving kindness. Help me to see you as you are. Help me to see your loving kindness. Help me to see you. Good morning. November 14, 2024. November 14, 2024. Yeah. So, magandang araw. Magandang buhay, papabot. I am your papabot. Hari ng hugot. Wala naman tayo pa ibabalita ngayon. Balik lang tayo sa mga topic natin na nami-miss ng lahat. Yung righteousness na lumalabas sa bunganga ng tao, pero hindi naman ginagawa ang tama. Okay? So, palagitnaan ng November, ngayon paalis tayo. Susundo ng apo. Sundo tayo ng apo. I hope na nandyan lang kayo sa akin, dahil mahal na mahal kayo. Mahal na mahal ko kayo. I hope you're there. Yeah, na gumagawa ng tama, malusog ang katawan, at saka wag mag-surrender, no? To coin the word, mga 50 years ko na to since 1970s. Feel great for being small. Wala just humble down. Just feel great for being small. No need to brag about your connection, your parents, your money. Buti lang kung wala kang mga sakit na mararamdaman sa katawan. Kung tatama, dito na yung aking Marshall, yan Marshall ko. Yun. Saan kayo nakakita ng nagma-Marshall, nagta-traffic sa akin na doktora Yun siya. Cute. Alam mo yan, palangga namin yung aming sasakyan. Hindi basta-basta na isahin mo yan. Mama, may papel. Yeah. Kaya lang ibang tricycle. Ayan tatlong grupo Pag nag-hazard, huwag kang lumapit. Huwag kang lumapit. My goodness. Ayan ang aking gate na palasyo. Yeah. Isa sa mga blessing ni Lord God. Huwag kang lumapit pag nag-hazard. Masisira ang buhay mo. Yeah. Balik tayo sa ating punchline. Feel great for being small. Yeah. Maganda pa yung ganyan dahil humble ka lang. Maya-maya darating pala ang inaasam-asam mo na balang araw makabili ka eroplano. Makabili ka ng eroplano, makabili ka ng mga building na malalaki. Gaya yung best friend ko, yung nagbibigay sa akin ng ayuda. Ngayon, no? Kahit na
Pwede kong bilhin ng langit sa binibigay niya sa akin eh. Joke lang ha. Pero love niya ako. Lahat, no? Marami siyang mga building all throughout the world, pero close kami. Hindi ko sinasabi niyan kahit sino. Hindi. Ngayon nanalo na siyang presidente uli ng Amerika. Dati kalaban ko siya eh. Pero nung alam niya na bumalik ako sa kanya, sabi niya, Papa Bot, I'll send you this amount. Sabi siya, no need sir, no need. Pero nagbibigay siya kahit hindi ko tinatanggap. Pinipilit niya sa akin. Oh, alam mo kung sino siya? Imagination lang yan. Joke lang. Ganon, pag may grasya, basta galing sa Holy Spirit, tanggapin mo na. To refuse an offer is an insult. Dandahanin natin yung mga balasubas ngayon ha. I will crush them. I will crush you. I will pulverize you. Ngayong araw. Ito ang reflection ko eh. Mula pa bata ako, hindi ito nagbabago. Ano lang kami, simple family. Hindi nga namin inaayos-ayos ang bahay namin. Second floor. Ngayon ang second floor wala nang tao. Wala naman kami doon. 1960 pa yun eh. Pinagawa namin yun 1964. Okay? Ngayon nagti-TikTok na. Oh, di ba? Oh, bahay doon sa amin, yung aming ancestral home. Oh, bakit nagti-TikTok? TikTok na. Tumatagilid na. Sa prime ng aming buhay, naranasan namin na manabuhay ng marangya pero hindi disente. Ang bahay namin hindi disente. Dati-rati bungalow eh. Nagbahay yung iba, nagpapatayo bungalow. Yung pinaka attractive na design. Yan. Yan ang mga buhay na ang sarap balik-balikan, yung puno lang ng grasya. Although minsan mahirap, ang kahirapan kasi ng tao psychology lang eh. Nakikita ko rin yung namumuhay na mahihirap, yung mga kargador namin. Ba't sa amin yung feeling hindi ako umaangat. I never did that until now. I never do that. Hindi ako umaangat. I stay at the bottom. I'm not saying that I'm so humble. Minsan may pride din tayo eh. Pero karamihan sa pride ko hyperbole. Tinatawanan lang kita dahil alam ko madjajaming kong buong mundo eh. Nobody knows that. Ito, umpisahan natin ha. Nakakita ka ba ng mga tao na naka-receive ng message galing ng angel? Angel daw, Angel Gabriel, Anghel daw. May mga burning bush, may mga apparition. Mga select people of God yan na supposed to be. They will carry the word of God, live like Jesus Christ, yung mga idol ng Holy Bible. Jesus Christ ang pinaka-idol ko eh. Pinaka-humble yan na tao na nakilala ko eh. Ayan. Wala siyang hugot. Ang dami siyang parables na pag hindi ka moron, maintindihan mo, you will understand ang meaning ng kanyang mga sinasabi.
Hindi siya nagsasabi, I am God. Hindi. Yabang. Pagyayabang na yan, ha? Oh, mayroon ba diyan nagsasabi na ganyan? Kami ang tama. Kami ang mapunta ng langit. Pagyayabang yan. You should humble down and just take a step towards righteousness, and God will do the rest. Oh, di ba? Kasi pag sinabi mo, ako na, kayo na, ikaw na talaga, hindi, wow. Ito ang topic natin ngayon, humbleness, righteousness. Yun lang, kumbaba. Pag may righteousness, ayaw ko ng terrorism. So yung ayaw ko ng terrorism. Ayaw ko. Or else magkamatayan tayo. Bakit? Kayo ba may-ari ng buhay ko? O bakit ako nandito? You don't own a piece of my vein and artery. Only God. Kaya huwag ka magyabang. Oh. Yung mga iconic na tao nung nakaraan, patay na. Wala na sila. Oh. Kung Ilonggo pa, kamo subong, kami dason, ilubong. Totoo. Kaya pagising ko kanina, wow, walang vertigo. Wow, nakita kong east side of the earth, of the Philippines. Kaya lang, parang naaamoy ko yun sa Indonesia. Mayroong sa western side, mayroong volcanic eruption, November 14, 2024. Papunta sana kami doon, kaya lang bawal ang international flight. Bawal ang eroplano. Well, humbleness. At salamat pala, no? Sa nakabangga ng pickup ko. Alam mo yung pickup ko, mahal na mahal ko yan. Hinahalikan ko yan eh. Kahit hindi yan naliligo. Kung pwede, konting ano lang sign na parang may sira, konsulta agad. Ayan. Ngayon, kasi binangga mo ako, tudas ka. Maliban dito, yan, nagre-record yan, naka-live to eh. Ito isa, naka-live yan. May center mirror. Ito, live to. Mayroon yan. Yung isa, dalawa. Sa windshield, mayroon. Doon sa likod, mayroon. Ito pa. Para makita ko ang kutong doon. Doon sa right side. Pag naghingi ka ng pera, lagot ka kay Duterte, sumbong kita kay Tatay Digong. Ay, kamag-anak ko yan. Hindi pwede na isusuka niya mga kamag-anak niya. Kasi kami, close kami na family. Kasi mahihirap lang kami. Hindi kami corrupt. Hindi corrupt. Kahapon sinabi ko, paupuin mo ako sa Senate, Congress. One time lang. Sa isang oras, maraming ipagbabago ko. Walang corruption yan, malinis. Parang si Irap. Walang kumpare-kumpare. Walang kamag-anak. Talaga itong mundo. Alam mo yung source ng paghihirap natin? You are as you really, really are. Karma yun.
Ang paghihirap natin, karma. Di ba? Kasi greed. Yung sa Ilonggo pa, dalok-dalok. Swapang ka. Parang gusto mo na ikaw na ang powerful sa lahat ng oras. Dahil siguro sa pera mo, sa connection mo, o sa pamilya mo na sikat, mayaman. Feeling entitled. Adam and Eve. Sinabihan siya ng Satanas. Gaya yung hindi naniniwala sa Holy Bible, devil, pag kinain mo ito, para ka ng Diyos. Di ba? Dahil gusto mo ng power. Kasi ang tanong mo, saan ako galing? Si Adam and Eve, alam nila ang power galing kay God. Dahil isang hapagkainan lang sila. Nakikita pa nila yata ang God eh. Hindi ko lang, basta ganun. Close talaga. Kaya lang, sila ang una na bumagsak dahil di nila tinupad ang batas. Marami tayong susundin na batas. Anong aklat na parang ginawang inspiration ng mga tao? No matter what, kahit nasabihin mo pang corrupt ang Holy Bible, nandyan na lahat. Spiritual, materials, attitude, character, everything about the civilization, the universe, and you and us. Tayo. Siya ang batayan, itong Holy Bible na to, ang batayan ng upright civilization ng tao. Ginagaya-gaya, plagiarize, insert yung Peking propeta. Totoo. To make way of their personal ambition. At mag-create sila ng terrorism. Pag hindi ka maniwala kay alak, patay ka. Dahil lumabas kayo sa Holy Bible at nagsabi nga ang Holy Bible, balang araw lalabas ang mga nakasuot ng sutana, nakasuot ng anghel na baro, pero Satanas sa loob. Clothed like an angel, but devil inside. Yun. Huwag kang maniwala dyan. Hanggang ngayon, pinapaniwalaan niya ng tao na tama sila na grupo. Hindi ko sinasabing mapunta sila ng impyerno. Hindi ako judge. But basing sa aking pananaliksik, pakikinig at mga discernment, si Jesus Christ lang ang pinaka magaling na tao sa buong mundo. Kung naniwala kayo sa kanyang mga miracle, kung naniwala kayo sa kanyang milagro, miracle, maghunos dili kayo. Dahil ang propetang Piki, walang miracle yan. Magsabi siya palipad-lipad sa 7 heavens, hindi ako maniwala yan. Tapos na eh. Pinanganak na si Jesucristo, Chong. Pinanganak na, tapos na. Di ba? Nung bago siya namatay, it is finished. Yan. Humble siya. Oh Lord, you are good. You are good, and your mercy forever.
siya nagpupumilit. Tapos na eh, nababasa natin sa Holy Bible. Ngayon kasi binabastos nyo talaga ang Holy Bible. Ang sama ng ugali nyo, kaya nagkagulo-gulo ang mundo. Di ba? Okay, sabihin nyo na para akong tama. Tama naman. May kinakalaban ba ako? Wala. Dahil nauna na ang Holy Bible. Tapos na. Pinagfistahan nyo na. At gumawa na kayo ng sarili nyong gospel. Aklat ng inyong sariling paniniwala. Ponzi scheme. Kayo si Mr. Ponzi. Gusto nyo ng power. Gusto nyo doon kayo sa taas. At ang iba under nyo, kayo na ang pinaka magaling. Kayo na si Mr. Ponzi. May driver talaga na hindi makaantay. Hindi nga ako nagmamadali, doktor ako, anesthesiologist pa. Sino ka ba? I never threaten anybody around. I never. I always respect. Isa sa pinaka superlatives ang respect. Pag walang respect, pwede ka magnakaw, pwede ka maging dishonest, pwede ka maging bad. Yan. Ito. Crossing na naman. Lord, you are good. You are good, and your mercy forever renewed. Just tell him tonight. Oh Lord, you are good. Yes, you are. You are good, and your mercy forever renewed. Pasensya na kayo, itong opisina ko eh. Ayaw ko kasi magpormal-formal doon sa opisina talaga. Yung naka-aircon ka, nakaupo ka, nakakurbata. Ang formal mo naman. Bagay, hindi ko dinadiscount ang inyong mga topic. Hindi ko sinasabing wala kayong kwenta. Kaya makinig na lang kayo. Si Papa Bot lang to, hari ng hugot. Mahal kayo ni Papa Bot. Balang araw. Ganda to. Bike. Balang araw, you will understand bakit ako ganito. Lalong-lalo na mawala na ako at nandyan pa yung YouTube. Bahala na kayong umintindi kung saan kayo nakalugar ngayon. Sabi nga ng iba, lumugar ka ha. Di ba? Lumugar ka. Ngayon na. Now na lumugar ka. Lumugar ka. Select the best place for you na alalahanin ka ng iyong mga kamag-anak at mga tao. Gumawa ka ng tama ngayon. Di ba? Gumawa ka ng tama. Yan ang pagkakilala ng buong mundo sa'yo. Kahit sino ka pa. Ha? Mamamatay ka. Sabihin ko sa'yo. Napakawalang kwenta natin. We are nothing. Yeah. Look around. Kanina, sumasampay lang ako ng mga sinusuot ko nung paggising ko. 10 o'clock na eh. Nilalagay ko doon sa
sampayan dahil tirik ng araw. Ito ang pinakamangganda sa Pilipinas. Ang reflection ko habang sinasampay ko yung mga pajama, medyas, warmer, aking unan, aking gamit pang tulog. Sabi ko, wow Lord, ang ganda ng Pilipinas. Wala ka nang hahanapin pa. Salamat Lord. Wow Lord God. Kasi ang busilak ng araw, gamot yan. Kung hindi vitamin D or Delta, vitamin D ang maibigay niyan sa ating mga balat, papasok sa buto at hindi ma-cripple or disintegrate ang buto. Araw, pang sterilize ng mask, baro, ganda. At saka yun, tingnan mo ang paligid. Anywhere sa Philippines or sa Southeast Asia ay berde. Berde, green. Meaning life. Wag yung orange, wag yung yellow na pinipicturan nyo na maganda daw. Hoy! Pagluluksa yan dahil maya maya ice na. Autumn yan or fall. After yellow or orange na dahon, mahuhulog na yan. Ang maiwan dyan, branches. Mga sanga, wala ng buhay. Walang dahon. Wala kang makakain. Dito sa Pilipinas, sabihin ko, kulang lang tayo ng righteousness . Galabaw kita na. Masih masabit na. Sila, okay lang sir. Kasi okay lang sir. Okay lang. Hindi ko masukat akalain na iniiwanan yung Pilipinas. Well, maganda naman doon. Malaki ang sweldo at may pasalubong ka pag-uwi. At pag alis mo ng Pilipinas, pabalik ng abroad, mangungutang ka muna. Natatawa ako. Woo! Pride, pagdating doon, citizen ka kaagad. Magtiis ka na dyan. Canadian citizen, magtiis ka na dyan. Joke lang. Natural lang yan, magjo-joke tayo. Tingnan mo ako, batang bata, kahit 66. Kasi, alam mo ang sekreto ko, hindi ako kumikibo. Matahimik akong tao. Yan, I don't use my mouth. I use my brain. Yan, nare-register ko lang yan sa aking brain. Yeah? So pag nasa brain yan, iniipon ko yan. So maganda ang resulta. Lahat ng reflection ko naka-ready na. Kalain mo, more than 50 years ko yan na tago-tago. Dito na lang siguro tayo. Wala na, puno na. Ayan, mayroon pang space I-try natin kung magkasya tayo sa parking lot ng sundo kasi tayo ng apo. Kaya nagbablog ako dahil dyan. Masikip Saan kaya sa magpunta?
Ayan. Yun lang. Masaya ang buhay, kaya lang pag ayaw mong lumugar, mahirap. Pag ayaw mong lumugar ng tama, nababalutan ka kasi ng kayabangan. Oh, di ba? Grabe ang pagka hipokrito ng tao. Ayaw paawat. Oh. So nandito lang si Papa Bot. Reminding na wala tayong ibubuga kapag kinuha na tayo. Wala talaga. It is our time. Wala ka talaga. Kaya feel great for being small. Yun lang advice ko. Kahit malaki ka, alam mo dito sa Marble, dito sa amin, ang mga mayayaman dito hindi naman mayabang. Yan. Hindi mayabang. Pati yung mga sasakyan nila, ano yun, tinatawag niya, parang pinakasimple. Yeah. Walang yabang, walang burluloy. Oh, mag-sounds muna kayo. Makinig muna kayo ng sounds. Oh, bago tayo umalis. Oh, kasi nandito na yung apo ko eh. Parating na ang apo eh, kaya mas na para hindi ko alam kung alam mo, ang sakit ng tao ay marami. Nabanggit ko kanina, greed, yung pagkaswapang, ganid. Yan ang pinaka-cancer sa lipunan. Curse yan, curse.
parang sumpa. Sumpa yan. Kaya wag na tayong magganyan-ganyan. Hanggat sa dulo ng hanggan, nandyan pa rin yung hindi maalis yung sumpa na yan. Except siguro pag nag-repent ka at mag-pray ka sa God, pray ha, magdasal ka talaga, iwas aksidente, blessing ng pagkain at sa mga sagot sa panalangin, humble down. Kasi kung hindi ka nag-humble down, wala, magpapatuloy ang curse. Wait, patience. Pag darating ang sakuna, parang sabi mo, Lord, bakit ako nakaranas ng ganito? Parang hindi ka nagkakasakit nung araw, mula't maliit ka pa hanggang ngayon, parang hindi ka nagkakasakit. And every time you feel bad or sick, natataranta yung mga kamag-anak mo na gamutin ka, iayos ang buhay mo uli. Una, restore your health, and then i-correct ang mga mali. Dahil gumaling ka, magpasalamat ka hanggat nabuhay ka hanggang ngayon, para kung darating ang sakuna, walang sisihan. Siguro magtatanong ka lang by yourself, bakit sa akin ito? Bakit hindi yung ibang tao? Blame game. Wag na yan. Mag-prepare ka lang para ma-accept mo na may mangyayari talagang hindi maganda sa ating landas. This week, last week, itong November na ito, parang omen. Di bale. November 5, 1990, inambos kami ng mga freedom fighter ng mga New People's Army. Ayaw nila kasi ng corrupt na gobyerno, yung mga abusado ng mga military. Sobra kasi. Mabuti na lang sa Pilipinas may freedom tayo. Binavalue natin ang freedom of speech and right to defend ourselves. Nasa likod sila ng bagong sundalo ng Pilipinas. Pero tanong ko, bakit kasali kami? Why not burn all the buses for those business establishments, or burn their houses, or kill them if they don't give money from your extortion activities? Why us? Why my wife? Why me? Alam mo, buntis si Mrs. 5 months old. Umalis kami ng Marbel, sumakay kami ng bus, aircon 36. Sarap-sarap ng upo ko, aircon naka-jacket ako na maong. Dito ako nakaupo sa right side at the back of the driver. Sa right side, first row. Dumaan na kami sa Santa Cruz, Davao del Sur, November 5, 1990. Alas 7 na ng gabi. Pabalik na dahil November 1 and 2, siguro 31, wala na kami sa Davao. Umuwi kami ng Marbel. Miss din namin yung mga anak namin dahil nagkakalat. Yung panganay 1990, siguro ang panganay namin ano pa lang, 6 years old si JR, nandun sa Barisingko ng Banga.
Si Jam Jam naman, yung next na kapatid niya, nandun din sa Barising ko ng mga, sa parents ko. Sa mga magulang ko. Si Barit naman, ang third, dun sa Sulweta, sa Marbel. Iniwan ko sa auntie ko. Naglalaro ng kanal na maputik, yung kanal ng city. Nandun yung paa niya. Nakaganon-ganon. No? Nilalaro yung putik at mga marumi na nasa kanal. Dinat na namin pero not all the time yan kasi masikaso din naman yung tita ko. Kaya lang so happen nung dumating kami one time from Davao, parang ako maiyak dahil sabi ko bakit pa mag training kasi wala ako sa mga anak ko. Kaya nag-decide lang kami na mag-asawa mag training sa Davao Medical Center para umayos-ayos ang buhay namin. Kasi marami na kasing mga nagpa-practice na mga doktor na private. Spesyalista sila. Marangya ang buhay. Hindi naman tayo mainggit. Kaya parang it is source of insecurity na may Ford Fiera na sila, kami wala. Nagko-commute lang. Sabi ko, nako, magti-training tayo. Baka balang araw maawaan din tayo. Pero may ano na pang-apat na yung binubuntis ni Mrs. kasi noon 5 months old si Ramboy talaga sikap talaga, banat ng buto. This life is not a walk in the park. You have to sweat it out. Kaya iniwan namin yung family namin dito na. Yeah, sandali lang. Shell. Naana mo diha? Oh. Uliana ni Glapo. Ha? Uliana niya. Ari kami taron niya. Oh, anhan ako mga mag-ikot lang ako ha, mag-ikot lang ako. Naana ko din sa parking lot pero muanha lang ko. Sige. Okay, sige. Okay. Yun. Inambos kami. Iniwan namin ang Marbel para pumunta ng Davao Medical Center. Hindi pa yan Southern Philippines Medical Center. DMC pa yan. Para mag-training. Ako sa government na employee or kaming dalawa, wala pa kasing trained na anesthesiologist nung panahon namin 1970s, 80s, ako dumating 90s, wala pa rin trained na nag-employ sa government. Ako lang. So kinuha ko na lang yun na challenge para makaserve ako ng maganda sa South Cotabato. Ang Mama Ace naman, yung wife ko, assigned sa internal medicine, train sa Davao para mayroong talagang may manggamot dito sa South Cotabato. Dahil sa South Cotabato Provincial Hospital kaming dalawa. Iniwan namin ang mga bata. Di ba malungkot? Matagal kami doon sa, siguro once a month lang kami nag-uwi. Mamiss namin yung mga bata. Napakalungkot talaga. Tiis lang, tiis. Sir, tiis, sir. Huwag kang maging scammer o swindler. Magtiis ka para magkapera ka. Ang buhay ay hindi madali. Magtrabaho ka ng tama para magkapera ka at mailagay sa tiyan mo. Ano ka ba, bastos? Iyakan mo na ako. It's my time to shine. kaya hindi ako nagpastor Inambos pa kami. Pag-akyat ng NPA. NPA yun! Bakit sino ka ba? Mahal kita Pag-akyat niya, parang wala man siyang mask. Namumutla. Oh, dala niya armas. May sundalo dito, may sundalo. Paakyat siya ng bus. Oh, baba!
pagbaba ko, nasa harap kasi ako eh. Una kong baba, nasa stepping board. Running board ba yung tawag dyan? Bang, 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 bang. Binaril ang gulong. Sabi ko. Kararating ko lang galing sa pag-apply ko ng Armed Forces of the Philippines. Isundalo na ko eh. Tapos tinutok pagbaba ko, yung bumaril ng gulong. Umarap sa akin. Dito sa tagiliran kong baril. Napatalon si Mrs. Grabe, naawa ko sa asawa ko. Hoy! Hindi na. Bana ko na. Pugan, hindi nila alam, doktor kami oh. Ano bang pakialam namin sa struggle nyo, sir? Sinabi ko kanina, sunugin nyo ang hindi magbigay ng extortion. Ha? Huwag nyo idamay mga passenger, sir. Bastos nyo naman. Galit na galit ako eh. Ang galit ko hanggang langit. Gaya ng galit ko sa mga LTO, LHPG. Talaga mga bastos. Wala bang government na mag-implement na wala talagang extortion? My goodness. Joke lang, joke. Oh, abot na apurado to ah. Pulat lang. Aran ako. Ging nang tabitaw ka nga, paingon ako. Naan ako sa gawas. Grabe ang extortion na yan. Bakit kami kasali sa digmaan? Mga hipokrito lang din yan eh. Wala daw namang ilang taon na. 34 years na. Hindi man nagbabagong Pilipinas kahit nandyan yung NPA. Di ba? Kasi wala kayong Panginoon na tama eh. Panginoon nyo power. Maano kayo eh. Dito lang apo ko, ang prinsesa. Wala na. Nagtiyab okay. Ka, Dok? Dito man ito kain na. Ano mo, apas man ka dito, kaya di ko gusto sa pikas, kaya mo tabok pa mo. Bless. Not up here. Bless. Put that in your forehead. Uy, very good. And then, kiss ang tongue. Star, very good. What did you do? Because I finished my milk. You finish your milk. Good. Good, finish your Very milk. good. Nilili ka dito? Asa, Dok? Dito? Oh, nakita ko tapos. Ay. Kato ka. Dala mi ba? Natingkad mi. Dili ko pwede dito sa pikas kaya magtabok mo. Gani man. Wow. Very good. So, that's why you have a star. Ano? See? Dala mi nagtingkad, Dok. May kasama mas papapabinong dito pa ka sa parking ba? Nagtiyok. Dahil ka nagtuyok. Hindi naman ko pirmi mo agi. Hindi na ko dire kay naibuang dire. Wala sa lugar kay matabok pa mo. Thank you, Papa Unsay balita, Mama Ace, tawagin na si Mama Ace. 15 minutes. Mag-duty siya, Dok? Oh. May meeting sila pa si Chloe. Yeah. May pa-release ang book ko kay sa Tuesday, Wednesday, Thursday, exam, periodic. Nag-istorya ko dire nga. Second periodic. Si Ramboy na pa sa 5 months old pa si Ramboy sa tiyan, giambos mi sa NPA sa Davao. Diyos ko. Gipaambak mi, Tagalogin ko ha. Nung bumaba kami sa Ilobas, gabi na, alas 7, November 5, 1990. Hindi 90 pa. Nasa Wala pa ako. pag ambak nako, namo, tanan pasahero gipaambak. Dito sa Bangin paingon sa dagat. Loy. Pagabot dito ni sakit ang tiyan ni Mama Ace.
Nya ako po natusok ang mga lubot nako. Kapila gyud kay may mga koral ditong hait. Ipiili sa to, no? Ngayon, pag-abot na mo sa ubos dito, paglingi na ako ang bus, ang gamit namo, nasunog na yung mga gamit namin. Ay, Diyos ko, Gisunog na ang bus. sa IPA. Grabe ang among kwan, ang among experience. Ay, wala din yung nadala ang yung gamit sa Wala motor kay nyo. gipababa lang may ato ditong amon kwarta nga siguro mga 2 million. Oh, may biso now daw. Si Mama Ace, busy. Sige lang, businahan na lang nato. Busy. Unya na lang mga after 5 minutes. Basig na sa kaistorya. Yeah. Yeah. Na magito sa una. Na-remember mo na dok sa ano, sa payon sa Jinsa kanang palian dira bago magpatupi. Yeah. Nag-ubra na ko dira sa tupi sadto, may ano man dira bus. Gisunog. Tapos ya mga pasahero tababa. Ang tanong ko, Nag-ubra ko sa wala tupi. hindi naman yumaman ang Pilipinas dahil sa kanila. Nagyaya ko sa ano. Dahil- sa tupi, bata. Hindi naman sinusunod ng mga tao ang batas. Oo. Di ba? Kahit na ngayon hindi sinusunod ang batas. Grabe ning kon po tao maka Baka ano gid ba? sahid man po niyo. May tricycle pa dito, overpark yung tricycle. Grabe. May ano pa yung park yung tricycle oh. Ma'am, pwede hang yun ipa daplin na nao kay murag naa sa tunga dalan gid ba? Ano? Ipahigad lang gamay. Do ara gid sa do ara gid sa tunga dalan ng kon lang ng daw makagasgas. Grabe ang mga Ano sa kakitig isdalan rin may nagpark pa sa kilid. Unang hirap din ka maging driver kay daghan ka bantayan ba no? Daghan bantayan. May tricycle, may gapark pa sa gilid. Hindi basta mag-drive o ano ba sa lakyan. Ay isang mga ano na sa lakyan mo di magasgas. Di mo di pa. You finish your milk? Wow, Good. very good. How about your baon? Baon sa school. Did you eat your baon? Only sa bahay. Oh, baon is you are bringing your food, not sa bahay. You bring food, then eat the food at school. Okay? You bring food tomorrow and eat the food. My daddy's tired. Ano daw? So, my daddy wants to sleep. Ano siya daw? Daddy, you want to sleep kay si Tito Rami nagkatod kain na kay rest daddy okay. no kasi si daddy is tired sa work. Tired. Hard. Daddy is tired. Work hard. Very tired, working hard so that daddy can Sleep. buy your milk. Okay? Oh. Okay. Okay. Kailan ba ako diri? Ano kung kailan pa na sila nako? Oh, daghan na preso. Uy, nagpiliriso pa. Pero ang iban man sila siguro dok no, makagawas pa siguro og wala sila mga sala no. Dugay na kay butang ka na diha kay nakay sala. Basta provincial jail na. Nakay sala. Dira. Oo. Laban ang ano dra dok, unsa gid ang mga sala sa gapriso kay ga worship. Ang ginapriso na diha kung nakapatay, naka-rape, tapos may mga ebidensya, ang mga nangawat siguro nga dakpan. Mga drugs, O na drugs niya, mga politisyan nga kawatan na diha. Oo, ginabartulina ng mga politisyan. Kanang politician niya ga kurap. Sa ka mapriso. Pag may kwarta ka, di man ka mapriso sa Pilipinas. Bye-bye na. God bless you. Bye-bye.
Hirap ng piniriso, dala lang ka pa ng ticket ko ng sulod. Ay, gusto. Ako na lang siguro magsirado. Dok. Mara na siya. Oh. Ano? Maglisod gina siya. Who is that? Who is that? No? Who is that? Who is that? Who is that? Who is that? Ato, si Mama Is, oh. What? Ato si Mama Is, oh. Eh, Mama Is. Lola Ace. Lola Is. What's that? Is the dog. Oh. Ano yung bubo? Baga, ano na? May si daddy nila. Gawin, no more water. Bisa sa kabiyan. At manatan ng tubig. Taga-ubo. Tubig sa katulog. Makwaton ko ni siya. Nagumbati. Anong tubig? Yeah. Sa Kutikuan. Nanay diri ang Marvel, no? Ang Yeah. among gusto ko kan sa Kutikuan, man. Part na sa Marvel yun sa... Ayan, si Mama Is, oh. Mama Is. Mag-work si Mama Is, oh. Mama Is, oh. Na mag-work hard si Mama Is, oh. Mama Is. Hi. How are you? How are you, Mama Is, oh? Are still coffee? Bliss, Mama Is, bliss. I love you, kiss me. Kiss. I love you. What is your baon? Sano ka mabantay sa Yama? Where is your baon? Sa Monday, sir, si daddy niya maglakat? Hindi naman dayon. Ay, di siya ba dahil sa dito maglakat? Nanibuto dito nga Nga. volcano. Bulkan, nibuto. Ka, na may ganyan, di mo pagdayo. Oh, what you have star? Oh, show Mama is your star. Where's your star? You show, Wow. show. Very good. Very good, ang baby. Si daddy mo pa. Living in the car. Oh, yes. What? I to look in the car. Ay, tulog in the car. Sleep si daddy eh. Go sleep in the car. Na, Mama Is na eh. Say thank you, Papa Buto. Yan na. Mama, na. Mami, thank you. My love. Thank you, Mama. Thank you, Papa Bo. Oh, mami, Mama. mami is. Mami is ang love-love ko. At magaan. Yeah. Ano na sa na ano na sa ano dok ubo kag sipon. To bless your name, to give you glory, honor, and praises, to give you everything we are. We're here to bless your name, gathered as your family, to praise you and proclaim your faithfulness and mercy, and we give you glory. Yun ang aming experience sa ambush. Oh. Tanong. Tanong. Naging first world country ba ang Philippines? Wala. Dahil hindi natin sinusunod ang batas, dahil ang mga nagpapatupad ng batas mula sa presidente, kurakot, senator, sweldo, kurakot, congressman, kurakot. May evidence ka? Ako may evidence. Nagpapatayo ng bahay dyan sa kapitbahay. Kahit ang may-ari pamangkin. Saan ba? Saan kakakuha na bagong graduate na estudyante may bahay? Dahil ang tita ay politician, ang tito. Oh, see? Kung may ninakaw ka, wag dito. Do not display your wealth. Oh, see?
Hindi wow? Oh.